Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong lingkod na doktor na nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Kayo po ba ay isang coffee lover? Naisip niyo na po bang itigil na ng tuluyan ang pag-inom nito dahil sa takot na baka nakawin nito ang inyong tulog sa gabi? Ngunit sa kaibuturan ng inyong puso, ayaw nyo talagang bitiwan ang nakasanayang tasa ng kape sa umaga. Ang magandang balita po, hindi nyo kailangang gawin iyon. May paraan para mapanatili ninyo ang inyong coffee habit at makatulog pa rin ng mahimbing at gigising na sariwa ang pakiramdam kinaumagahan. Sa video na ito, ibabahagi ko kung bakit nagiging dahilan ang kape ng inyong pagkabahala at pagpupuyat sa gabi at higit sa lahat, kung paano ito inumin sa paraang hindi makakasira sa inyong tulog. At kung sakaling mali ang paraan ng pag-inom ninyo ng kape ngayon, huwag po kayong mag-alala. Ituturo ko rin sa inyo ang maliliit ngunit epektibong mga hakbang para maibalik ang mahimbing ninyong tulog ngayong gabi. Kaya naman, siguraduhin ninyong panoorin ito hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang simpleng solusyon na madalas ay hindi napapansin ng karamihan. At tandaan po ninyo, pindutin na ang subscribe button ngayon para sa tuwing magbabahagi ako ng bagong sleep tip, kayo ang unang makakaalam. Bakit konektado ang kape at pagtulog para sa mga senior? Bago natin pag-usapan kung paano uminom ng kape at makatulog pa rin ng maayos, kailangan ninyong maintindihan kung bakit may napakalakas na epekto ang kape sa pagtulog. Maraming tao ang nag-aakala na ang kape ay tumutulong lamang para manatili kang alerto sa maghapon. Ngunit ang katotohanan, nag-iiwan ito ng tahimik na bakas sa loob ng inyong katawan sa loob ng maraming oras. At ang mga pangmatagalang epekto na iyon ang nagpapanatili sa inyong hindi mapakali sa gabi. Ang kape ay isang pamilyar na inumin para sa halos lahat. Nagdudulot ito ng pagkaalerto at tumutulong sa iyong simulan ang araw ng may lakas. Ngunit sa likod niyan, ang lasa ng kape ay isa rin sa mga pinakamalaking salarin sa pagnanakaw ng inyong tulog sa gabi. Ang pangunahing dahilan ay nasa caffeine, ang malakas na stimulant na matatagpuan sa mga butil ng kape. Gumagana ang caffeine sa pamamagitan ng paghaharang sa adenosine, isang kemikal sa utak na nagbibigay senyales sa katawan na oras na para magpahinga. Kapag naharangan ang adenosine, nawawala ang pakiramdam ng antok at napapalitan ito ng pagkaalerto, pagkabalisa, at hirap sa pagtulog. Hindi lang yon, pinapabilis ng caffeine ang tibok ng inyong puso, pinapataas ang presyo ng dugo, at bahagyang pinapataas ang temperatura ng inyong katawan. Ang lahat ng ito ay direktang salungat sa relax na estado na kailangan ng inyong utak at katawan para makapasok sa mahimbing na pagtulog. Para sa mga taong mahigit 60 taong gulang, bumabagal ang kakayahan ng katawan na tunawin ang caffeine. Ibig sabihin, kahit isang tasa lang ng kape pagkatapos ng tanghalian ay maaaring maging dahilan ng iyong pagugulong-gulong sa kama hanggang hating gabi. Ayon sa pananaliksik, ang half-life ng caffeine ay humigit kumulang 5 oras. Ibig sabihin, kung uminom kayo ng isang tasa ng kape ng alas 2 siriro ng hapon, pagsapit ng alas 7 maaari ng gabi, kalahati ng caffeine ay aktibo pa rin sa inyong katawan. At pagsapit ng alas 10 ng gabi, kahit 1/4 na lang ang natitira, sapat pa rin itong malakas para hadlangan kayo sa pagpasok sa mahimbing na tulog. Ginugulo rin ng caffeine ang inyong natural na body clock na nagiging dahilan para manatili kayong gising ng late, ngunit magigising naman
ng masyadong maaga kinaumagahan. Para sa mga taong sensitibo, maaari pa itong magdulot ng mga isyu sa panunaw tulad ng pagtatae o irritable bowel syndrome na lalong nagpapahina sa kalusugan. Sa madaling salita, nagdudulot nga ang kape ng magagandang nutrition tulad ng B vitamins, potassium, at magnesium. Ngunit kung mali ang pag-inom nito o sa maling oras, natatabunanan ang mga benepisyong iyon ng isang mabigat na kapalit na siyang pagkawala ng inyong tulog sa gabi, ang bagay na pinakakailangan ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60 para manumbalik ang lakas. Kung naranasan nyo na pong mawalan ng tulog dahil lang sa isang tasa ng kape, i-type ang oo sa comments para malaman ko. Kapag naunawaan ninyo ang mekanismong ito, makikita ninyo na ang tunay na tanong ay hindi kung dapat ba kayong uminom ng kape o hindi, kundi kailan at paano ninyo ito iinumin. Sa mga tamang pagsasaayos, maaari nyo pa ring tamasahin ang lasa ng kape araw-araw nang hindi isinasakripisyo ang inyong tulog sa gabi. Paano uminom ng kape sa tamang paraan at makatulog pa rin ng maayos? Pato na paalala? Una, bigyang pansin ang oras ng inyong pag-inom ng kape. Ang caffeine ay nananatiling aktibo sa loob ng maraming oras, kaya naman madalas na inirerekomenda ng mga eksperto na iwasan ang kape nang hindi bababa sa 8 oras bago matulog. Ibig sabihin, kung plano ninyong matulog ng 10:00 makagon ng gabi, dapat ay ganap na ninyong itigil ang pag-inom ng kape pagkatapos ng 2:00 ng hapon. Ang pinakamagandang oras ay sa umaga sa pagitan ng 9:00 at 11:30. Sa oras na ito, natural na bumababa ang antas ng cortisol sa inyong katawan at maaari ninyong gamitin ang kape para palakasin ang pagka-alerto ng hindi sinisira ang inyong tulog sa gabi. Pangalawa ay ang dami ng caffeine. Ayon sa FDA, ang ligtas na limitasyon para sa mga matatanda ay humigit kumulang 400 ml ng caffeine bawat araw, katumbas ng 3 hanggang 4 na maliliit na tasa ng kape. Ngunit pagkatapos ng edad 60, mas mabagal na magproseso ng caffeine ang inyong atay at bato. Kaya sa katotohanan, dapat ninyong limitahan ang inyong sarili sa 1 o 2 maliliit na tasa sa umaga. At huwag kalimutan, ang caffeine ay hindi lamang nasa kape, kundi nasa tsaa, tsokolate, at maging sa ilang soft drinks. Kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat, maaaring mas mataas ang aktwal na caffeine na nakokonsumo ninyo kaysa sa inaakala ninyo. Maaari rin kayong pumili ng kape na may mas kaunting caffeine. Ang decaf na kape ay isang sikat na opsyon na nagbibigay daan sa inyo na mapanatili ang pamilyar na lasa, ngunit may mas kaunting pag-aalala sa hindi pagkatulog. Ang cold brew na matagal nang ibinabad ay karaniwang may mas kaunting caffeine kaysa sa espresso o matapang na drip coffee. Ang mga inumin tulad ng latte o cappuccino ay naglalaman lamang ng mga 100 hanggang 102 mg ng caffeine at sa pangkalahatan ay ligtas kung iinumin sa umaga. Ang isa pang tip ay isabay ang kape sa isang balanseng almusal. Ang isang tasa ng kape na may kasamang itlog, whole grain na tinapay o yogurt ay tumutulong sa inyong katawan na mas dahan-dahang i-absorb ang caffeine na umiiwas sa panginginig o mabilis na tibok ng puso. Sa kabilang banda, kung iinumin ninyo ang kape kasama ng matatamis na tinapay, tataas ng bigla ang inyong blood sugar, pagkatapos ay babagsak na mag-iiwan sa inyong pagod at makakasira sa kalidad ng inyong tulog. Pinakamahalaga sa lahat,
pakinggan ang inyong katawan. Ang ilang tao ay nawawalan ng tulog sa kalahating tasa lang sa hapon, habang ang iba ay kayang uminom ng mas marami at maayos pa ring makatulog. Subukang mag-adjust ng paunti-unti. Magtala kung anong oras kayo umiinom at ano ang pakiramdam ninyo sa oras ng pagtulog para mahanap ninyo ang ritmo na pinakamahusay para sa inyo. Sang-ayon po ba kayo? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments kung paano ninyo binabalanse ang kape at masarap na tulog. Ngunit kahit nasubukan ninyong kontrolin ang oras at dami ng inyong kape, minsan ay maaari pa rin kayong madulas at makainom ng 1 tasa sa hapon na nakakalimutan ang patakaran na huminto 8 oras bago matulog. At pagdating ng gabi, makikita ninyo ang inyong sarili na hindi mapakali, na may kumakabog na puso at hindi makatulog. Huwag mag-alala. Mayroon pa ring mga simpleng paraan para matulungan ang inyong katawan na alisin ang ilan sa caffeine na iyon, pakalmahin ang inyong mga ugat, at ibalik ang natural na pagtulog. Sa mga ganitong pagkakataon, sa halip na humiga lang diyan, humiga na nag-aalala at gising. Magsimula sa pinakasimpleng mga solusyon. Mayroong napakalumanay na mga natural na pamamaraan na makakatulong sa inyong katawan na iproseso ang natitirang caffeine at ibalik ang inyong isip sa pagpapahinga. At ang pinakaunang hakbang, isang bagay na madali ninyong magagawa sa bahay, ay ang pag-inom ng 1 tasang maligamgam na tubig. Unang paraan, uminom ng maligamgam na tubig para mas mabilis na mailabas ang caffeine, isa sa pinakamadali at pinakaepektibong paraan para mabawasan ang epekto ng caffeine. Pagkatapos uminom ng kape ng masyadong late ay ang pag-inom ng 1 tasang maligamgam na tubig. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang pag-inom ng humigit kumulang 500 ml ng maligamgam na tubig ay makakatulong sa katawan na alisin ang caffeine ng hanggang 30% na mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ang mekanismo ay simple. Pinapabnaw ng tubig ang konsentrasyon ng caffeine sa inyong dugo at pinasisigla ang mga bato na magtrabaho ng mas maigi na nagtutulak sa caffeine palabas sa pamamagitan ng ihi. Ang susi ay ang pagpili ng maligamgam na tubig sa halip na malamig. Ang maligamgam na tubig ay hindi lamang tumutulong sa mas maayos na daloy ng sirkulasyon, ngunit lumilikha rin ng isang nakakapakalmang epekto na nagpapatahimik sa mga nerbiyos na labis na napasigla ng caffeine. Para sa mga higit sa 60, ang ugali ng pag-inom ng maligamgam na tubig ay sumusuporta rin sa panunaw, binabawasan ang pagiging kabagin, at lumilikha ng pakiramdam ng kaginhawahan at kaligtasan bago matulog. Ang pinakamagandang oras para gawin ito ay pagkatapos ninyong mapagtanto na nakainom kayo ng kape ng masyadong late sa araw. Dahan-dahan itong inumin sa halip na isang lagukan para mas makapag-adjust ang inyong katawan nang hindi naglalagay ng masyadong presyon sa inyong pantog. Maaari rin kayong magdagdag ng 1 hiwa ng lemon o ilang patak ng pulot kung gusto ninyo ng karagdagang lasa at kaunting suporta sa pagre-relax. Ang 1 tasa ng maligamgam na tubig ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit ito ay talagang isang maliit na susi na tumutulong sa inyong maibalik ang balanse pagkatapos uminom ng kape sa maling oras. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang na nagpapahintulot sa inyong katawan na i-reset ang sarili nito at maghahanda para sa pagbabalik ng tulog ng mas natural. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay unang hakbang lamang para tulungan ang inyong katawan
na iproseso ang natitirang caffeine. Para mas palakasin ang epektong ito, maaari kayong magdagdag ng ilang natural na pagkain na nagpapakalma sa nervous system. At isa sa pinakasimple, pinakapamilyar na pagpipilian na maaaring mayroon na kayo sa inyong kusina ay ang suha. Ikalawang paraan, kumain ng suha para mabawasan ang epekto ng caffeine. Isa pang natural na option para labanan ang hindi pagkatulog pagkatapos uminom ng kape ay ang pagkain ng suha. Ipinapakita ng pananaliksik na ang suha ay naglalaman ng isang espesyal na flavonoid na tinatawag na naringenin. Maaaring pabagalin ng compound na ito ang paraan ng pag-metabolize ng inyong atay sa caffeine na siya namang nagpapabawas sa stimulating effect ng caffeine sa nervous system. Sa madaling salita, kapag kumain kayo ng ilang hiwa ng suha, ang caffeine sa inyong dugo ay hindi tatama ng kasing lakas at ang inyong katawan ay mas madaling makakabalik sa pagre-relax. Ang malaking bentahe ng suha ay hindi lamang nito pinapalambot ang epekto ng caffeine, kundi nagdudulot din ito ng natural na nakakapreskong pakiramdam. Ang matamis at medyo maasim nitong lasa kasama ang sariwang amoy mula sa mga langis sa balat nito ay maaaring magpagaan ng tensyon at magpababa ng pagkabalisa na madalas nakasama ng panginginig na dulot ng caffeine. Para sa mga taong mahigit 60, ang suha ay nagbibigay din ng bitamina C, potassium at fiber para suportahan ang kalusugan ng puso at panunaw. Ang pinakamagandang oras para gamitin ang tip na ito ay sa loob ng 30 hanggang 60 minuto pagkatapos ninyong mapagtanto na uminom kayo ng kape nang masyadong late. Maaari kayong kumain ng ilang sariwang hiwa ng suha o gumawa ng isang malamig na baso ng juice. Kung wala kayong sariwang suha, ang minatamis na balat nito ay isa ring magandang opsyon. Ito ay may kaaya-ayang lasa at nakakatulong pa ring bawasan ang epekto ng caffeine. Ilang hiwa lang ng suha pagkatapos ng isang late na kape ay makakatulong na pakalmahin ang inyong katawan at gawing mas madali ang pagtulog. Ito ay simple, natural, at angkop para sa sino mang higit sa 60 na gustong pagaanin ang epekto ng caffeine. Kung gusto ninyong subukan ang paraang ito pagkatapos uminom ng kape ng huli na, i-type ang oo sa comments para malaman ko. Ang suha ay isang madali at natural na paraan na parehong masarap at nakapapawi. Ngunit para tunay na matulungan ang inyong katawan na mag-relax at maghanda para sa pagtulog, kailangan nyo rin ng mga paraan na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at nagpapakawala ng tensyon. At isa sa pinakaepektibo at simpleng bagay na magagawa ninyo sa bahay ay ang masahe. Ikatlong paraan, masahehin ang ulo, leeg, balikat, at batok para maibsan ang epekto ng caffeine. Ang masahe ay hindi lamang isang paraan ng pagre-relax, kundi isa ring mabisang kasangkapan na tumutulong sa katawan na labanan ang stimulasyon na iniwan ng caffeine. Kapag dahan-dahan ninyong minasahe ang ulo, leeg, balikat, at itaas na bahagi ng likod, kapansin-pansin na bumubuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang prosesong ito ay tumutulong sa inyong katawan na pabilisin ang pagtunaw at pag-flush out ng caffeine habang binabawasan din ang tensyon sa kalamnan at pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso na karaniwan pagkatapos uminom ng kape ng huli na sa araw. Para sa mga taong higit sa 60, ang masahe ay nagdudulot ng dobleng benepisyo. Una, pinapagaan nito ang mabigat na pakiramdam sa ulo at ang paninigas ng leeg at balikat na madalas lumitaw
kapag kayo ay tensyonado o labis na napasigla ng caffeine. Ikalawa, nagpapadala ito ng signal ng pagre-relax sa parasympathetic nervous system, ang sistema na namamahala sa paggabay sa inyong katawan patungo sa pamamahinga. Ang teknik ay simple. Maaari ninyong gamitin ang dulo ng inyong mga daliri para dahan-dahang kuskusin ang anit sa maliliit na bilog. Pagkatapos ay bumaba sa leeg at balikat na may mabagal na pagpindot. Para sa batok, pindutin lang ng bahagya gamit ang parehong hinlalaki sa pabilog na kilos sa loob ng ilang minuto para pakalmahin ang mga nerbiyos at pakawalan ang tensyon. Ang paggawa nito sa loob ng mga 2 hanggang 10 na minuto bago matulog, mainam sa isang tahimik na espasyo, ay makakatulong sa inyong katawan na unti-unting makatakas sa panginginig mula sa caffeine at makatulog ng mas mahimbing. Ang masahe ay tumutulong sa katawan na mag-relax, nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapakalma sa mga nerbiyos. Ngunit minsan, kahit kalmado na ang inyong mga kalamnan, ang inyong isip ay umiikot pa rin dahil sa epekto ng caffeine. Sa ganoong kaso, ang pinakasimpleng paraan para maibalik ang balanse ay ang pag-focus sa inyong paghinga. Isang natural ngunit napakalakas na kasangkapan. Ika-4 na paraan, kontrolin ang inyong paghinga para i-neutralize ang epekto ng caffeine. Pinapabilis ng caffeine ang tibok ng inyong puso, pinasisigla ang utak, at pinipigilan ang inyong katawan na pumasok sa rest mode. Sa pamamagitan ng pag-regulate ng inyong paghinga, maaari kayong magpadala ng malinaw na signal sa inyong nervous system na oras na para mag-relax. Isang teknik na inirekomenda ng maraming eksperto ay ang Pattern 78 breathing method. Ito ay simple. Huminga paloob sa inyong ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilin ito sa loob ng 7 segundo. Pagkatapos ay huminga palabas sa inyong bibig sa loob ng 8 segundo. Ulitin ito ng 4 hanggang 5 beses at babagal ang tibok ng inyong puso. Makakakuha ng mas maraming oxygen ang inyong utak at mawawala ang pakiramdam ng panginginig. Ang lakas ng paraang ito ay hindi ito nangangailangan ng kagamitan at maaaring gawin mismo sa kama sa loob lamang ng ilang minuto. Para sa mga taong higit sa 60, ito rin ay isang mahusay na ehersisyo para sa pagpapabuti ng kapasidad ng baga, pagpapatatag ng presyo ng dugo, at pagbawi ng kontrol sa katawan kapag nagdudulot ng hindi pagkatulog ang caffeine. Habang dahan-dahang humihinga, maaari nyo ring i-relax ang mga kalamnan sa inyong mukha, dahan-dahang hagurin mula sa inyong noo pababa sa inyong mga pisngi para pakawalan ang mental na tensyon. Sa ilang minuto lamang ng nakatutok na paghinga, mararamdaman ninyo na kumakalma ang inyong puso, bumibigat ang inyong katawan, at mas madaling darating ang antok. Ito ay isa sa mga pinakasimple, ngunit pinakamakapangyarihang paraan, lalo na sa mga gabi, kung kailan nakainom kayo ng kape, ng huli na, at kailangang pindutin ang pause sa inyong nervous system. Kung sa tingin ninyo ay talagang nakakatulong at madaling sundin ang paraan ng paghinga na ito, paki-like po ang video para malaman ko na gusto ninyo pa ng mga natural na tips na tulad nito. Kaya tiningnan natin ang dalawang mahalagang grupo ng mga solusyon. Ang una ay kung paano uminom ng kape ng tama para hindi maapektuhan ang tulog. Uminom lamang nito sa umaga, pinakamainam sa pagitan ng 9 maiku at 11:30 at huminto ng hindi bababa sa 8 oras bago matulog. Panatilihing katamtaman ang pagkonsumo ng caffeine, mga 1 hanggang 2 maliit na tasa sa isang araw, at pumili ng decaf o cold brew
kung masyadong sensitibo ang inyong katawan. Isabay ang kape sa isang balanseng almusal sa halip na inumin ito nang walang laman ang tiyan at masisiyahan kayo sa pagiging alerto sa araw nang hindi nawawala ang tulog sa gabi. Ang pangalawang grupo ay kung ano ang gagawin kapag aksidente kayong nakainom nito ng masyadong late. Maaari kayong uminom ng isang tasang maligamgam na tubig para mas mabilis na mailabas ang caffeine. Kumain ng ilang hiwa ng suha para mabawasan ang epekto nito sa dugo. Masahehin ang inyong ulo, leeg, at balikat para pakawalan ang tensyon. At panghuli, isagawa ang 14-7-8 breathing technique para ibalik ang inyong katawan sa pagre-relax. Ang mahalagang punto ay hindi ninyo kailangang isuko ang kape. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa at pag-apply ng mga hakbang na ito sa tamang paraan, maaari nyo pa ring tamasahin ang inyong tasa sa umaga habang pinapanatili ang isang buong gabi ng pagtulog. Tandaan po ninyo, ang susi sa magandang kalusugan ay hindi ang pag-aalis ng mga bagay na nagpapasaya sa atin, kundi ang pag-alam kung paano ito isasama sa ating buhay sa tamang paraan. May disiplina at pagmamahal sa sarili. Ang pag-inom ng kape ay isang kasiyahan at nararapat ninyong matamasa iyon nang hindi isinasakripisyo ang inyong mahalagang pahinga. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like naman po, ibahagi sa inyong mga kaibigan na kaedad ninyo, at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang mga natural na health tips na idinisenyo para sa buhay pagkatapos ng 60. Mag-comment po kayo sa ibaba ng inyong mga karanasan. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Benigno Manlapas, nagpapaalala na alagaan ang inyong kalusugan.